Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. In times of storm, mga kapatid, hallelujah, nabasa po natin sa Marcos, mga kapatid, na ang panahon ng si Yesu Kristo, mga kapatid, ay siya po ay sumama sa daong kasama ng mga disipulo. Dumaan po ang matinding bagyo. At doon po sa bagyong iyon, mga kapatid, habang bumabagyo, napansin nila na si Jesus Christ ay natutulog mayroong pang-ulan. At ang tanong nila, mga kapatid, hindi ka ba nag-aalala na tayo'y mapapahamak? Sapagkat kilala nila na si Jesus Christ ay guro. Amen? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Nalaman nila, mga kapatid, na natutulog ang kanilang guro. At sila po ay nagtanong, mga kapatid, na guro, hindi ka ba nag-aalala? At mga kapatid, asleep in the storm, meron pong tatlong katanungan na atin pong nabasa sa Marcos. Ang una, mga kapatid, ay, Teacher, do you not care that we are perishing? Hindi ka ba nag-aalala na tayo'y mapapahamak? At ang pangalawa, why are you so fearful? Ang sabi ng Panginoon, how is it that you have no faith? Bakit ka natatakot? Naasan na ang inyong pananampalataya? At ang pangatlo, who can this be that even the wind and the sea obey Him? Sino ito? Kahit na ang hangin o kahit na anong bagyo ay humihinto. Yan po ang ating tatlong illustration sa ating pag-aaralan sa araw na ito. Asleep in the storm. Sino po ang may problema, mga kapatid, ngayon? Amen. Ang problema ay nahalintulad sa isang storm, mga kapatid, na kung saan ang storm na to, hindi po natin alam kung kailan papayapa. Pero kung ang problema, mga kapatid, ay ating pong pag-worry at ating pong alalahanin lagi, tayo po ay madidistract. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Unang tanong, teacher o guro, wala ka bang pakailam na tayo ay mapapahamak? Habang sila po ay naglalakbay sa daong, ay malakas ang hangin, malakas ang bagyo, ngunit si Jesus ay natutulog lang sa gitna ng pagsubok. Tayo po, mga kapatid, ay binibigyan ng ilustrasyon ng Panginoon na kung meron kang bagyo sa panahong ito, kailangan mo lang maging payapa. Amen. Pinakita, mga kapatid, ng scripture na nasa panahon sila ng bagyo, ngunit si Jesus Christ ay natutulog may unan. Kapag tayo po ay merong matinding bagyo sa ating buhay, mga kapatid, huwag tayong magpanik, huwag tayong mag-alala sapagkat ang Panginoon natin ay naandyan lang at babantay sa ating, mga kapatid. Huwag tayong matakot. Amen. Nung wala nga tayo sa Panginoon, marami tayong pagsubok. Hindi pa nga tayo natatakot. Mas lalo lang nasa Panginoon tayo ngayon, mga kapatid. Kahit may pagsubok ka, huwag kang matakot, mga kapatid. Be still, mga kapatid. Huwag kang mag-alala sapagkat hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Storm will come to your life, mga kapatid. Lahat ay dadaan ng bagyo sa ating buhay. Ang sabi po ng Ephesians 5:15-16, mag-ingat na kayo, lubos kung paano kayo lumakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Amen. Minsan, mga kapatid, tinitingnan lang tayo ng Panginoon kung paano natin i-handle ang pagsubok. Gusto ng Panginoon, mga kapatid, na mag-matured ka. Kapag meron ng pagsubok sa buhay mo, huwag kang magiging isang parang unbeliever. Idulog natin sa ating Panginoon ang pagsubok na yan, mga kapatid. Sigurado kapag nanalangin ka, ang problema mo ay malulutas. Amen. Hindi natin kaya, mga kapatid, na lutasin ang ating problema kung wala ang Panginoon. Maraming nagsasabi, ako ay maglilingkod sa Panginoon kapag wala na akong problema. Maglilingkod ako ng tapat sa Panginoon, lalo na sa pagbibigay kapag wala na akong mga utang.
Hindi po mawawala ang utang natin, mapatid, hanggat hindi tayo nagiging unang tapat sa Panginoon. Amen. Totoo yan, mapatid. Ako po ay nagkaroon din ng maraming utang nung hindi pa ako pastor. Ang aking sahod, mapatid, ay kulang pa. May utang pa ako ng 200 euros sa salary ko every month. Umihiram ako sa amo. Pero mapatid, nung ako po ay nagtapat, inuna ko ang Panginoon, nagulat ako. Unti-unti, nawala ang aking mga utang. Amen. Totoo po mga kapatid, kapag naging totoong tapat tayo mga kapatid sa ating Panginoon, lahat ng bagay masusunod natin hanggang sa pagbibigay. Amen. Minsan mga kapatid, tinitingnan natin kung saan napupunta, kung ano ang nangyayari sa financial ng church. Huwag natin tingnan mga kapatid ang pera mga kapatid, sapagkat ang pera kayang i-provide ng Panginoon. Amen. Hindi kailangan ng Panginoon ng kayamanan natin. Ang kailangan ng Panginoon yung paglilingkod natin. Amen. May guess. Praise God. Ang gusto lang ng Panginoon, alam nyo, yung puso mo. Amen. Praise God. Ang puso natin, mga kapatid, kung ang puso natin, mga kapatid, ay tapat sa ating Panginoon, magugulat ka na lang lahat ng mga inuutos ng Biblia ay nasusunod. Amen. Lahat ng sinasabi ng Biblia, mga kapatid, nagiging tapat ka. Hallelujah! Alam niyo ba, mga kapatid, na may nangyari ngayon sa Los Angeles? Ito po ay viral trending. At ang sabi ng host, mga kapatid, diyan po sa Hollywood, ang sabi niya, ang lugar na ito, o this town is a godless town. Pinagtawanan nila ang Panginoon, mga kapatid, at hindi nila pinaniwalaan na mayroon pong Diyos. Amen. At ang sabi ng Biblia, you cannot mock God. Amen. Hindi nyo kayang lukuhin ang ating Panginoon. Hindi nyo dapat bibiruin ang Panginoon. Amen. At ang nangyari, mga kapatid, in 2 days, napakayaman na lugar, Hollywood, lugar ng mga artista, napakamahal na mga bahay, expensive, pero nasunog after 2 days. Lahat, mga kapatid, halos lahat ng lugar sa Hollywood. Yung iba, mga kapatid, inilagak nila lahat ng kanilang kayamanan, nagpatayo ng mamahaling bahay, mga sasakyan, mga kapatid, pero sa isang iglap, nasunog yun. Amen. Bakit mga kapatid? Dahil tinawanan nila ang ating Panginoon, hindi nila pinaniwalaan ang kanyang mga salita, at ang sinabi pa nila, this town is godless town. Kapag wala po tayong Panginoon sa ating puso, maaring mangyari din po sa atin ito. Kapag wala kang Panginoon sa puso, merong mga storm na darating sa atin na hindi natin kayang solusyonan. Ngunit kung tayo po ay magiging tapat sa ating Panginoon, mga kapatid, sabi ng Biblia, hindi niya tayo pababayaan o iiwan man. Amen. Redeeming the time because the time is evil. Alalahanin natin ang panahon ay magulo na. Marami nang nangyayari, mga kapatid, sa mundong ito. Minsan magugulat ka na lang, kausap mo, bukas patay na. Hindi mo pa na-share ang salita ng Panginoon. Alam niyo ba, mga kapatid, na narito tayo sa iglesia ng Panginoon para maging kabahagi at maibahagi ang salita ng Panginoon. Hindi ba kayo na-challenge, mga kapatid, na mayroong mga kapatiran na napaka-eager mag-akay ng kaluluwa, at kapag na-akay nila, mga kapatid, yung kaluluwa, ang sinasabi ng mga kaluluwa yun, napakagandang lugar yun. At itong place na yun na kanilang naramdaman ay kakaibang place. Sapagkat meron pong right place, mga kapatid, na merong totoong mananampalataya, na merong totoong nagpupunta sa Panginoon, at merong totoong sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming church, mga kapatid, na nadadaluhan natin, ngunit, mga kapatid, hindi lahat ng church ay marunong mag-worship. Maraming church, mga kapatid, na nagtayo lang sila, pero hindi sila marunong sumamba ng tunay sa Espiritu at katotohanan. Amen. Speaking, mga kapatid, church, yung mga tao, mga kapatid, ay
I'm not talking denomination. Maraming mga tao, mga kapatid, na nakatayo lang sa church, hindi po marunong sumamba. Amen. Pero dito mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, ang apostolic mananampalataya, marunong sumamba, marunong mag-amen, marunong magpasalamat sa Diyos. Napakasarap, mga kapatid, na tayo po ay engaged sa pangangaral. Ramdam na ramdam natin ang salita ng Panginoon. Naalala ko, mga kapatid, yung aking pong unang pastor na ngayon ay superintendent na, general superintendent. Habang nangangaral siya, mga kapatid, hindi ko lang talaga makaya kasi pag ako po ay sumisigaw, ako po ay nauubo na. Labas ang ngipit niya, mga kapatid, habang siya ay nangangaral, wala siyang pakialam kung may tamaan. Wala siyang pakialam, mga kapatid, kung may masaktan, sapagkat mahal niya ang mga kaluluwa. Amen. Sapagkat kapag walang nag-correct sa atin, mga kapatid, patuloy tayong mananatili sa mali nating gawin. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ay ang Diyos ay nag-correct. Dito napakasarap, mga kapatid, na may nagsasabing, sis, mali ka. Amen. Brad, mali ang iyong ginagawa. Ayaw ng Diyos ng ganyang gawain. Sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga taong banal. Amen. 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 Nung tayo po noon, hindi pa tayo nakakadalo ng church. Ang buhay po natin, mga kapatid, gawa tayo ng gawa ng kasalanan. Wala tayong takot na gumagawa ng kasalanan. Hindi tayo nag-iingat dahil wala tayong conviction. Pero nung tinanggap mo ang Panginoon, narinig mo ang kanyang salita, nung ikaw ay gumagawa na ng kasalanan, parang ikaw ay nakukonvict, parang natatakot ka na, at sabi ng Panginoon, parang hindi maganda sa akin pakiramdam. Dahil may conviction ka na. Amen. Ayaw mo nang magkasala sapagkat ayaw ng Diyos ang Kristiyano o ang church ay hindi marunong sumamba. Walang Kristiyano, kapatid, o tunay na mananamba na nakabantay lang sa church. Yung nag-o-observe lang ng mga kamalian ng mga kapatiran. Yes. Yung nag-o-observe lang ng paano kaya ang gagawin ni brother o ni sister, titingnan ko nga. Ang mga totoong mananampalataya, kapatid, hindi na tinitingnan si brother, si sister. Yes. Ang totoong Kristiyano, pupuri na kapatid, Espiritu at katotohanan. Hindi niya sinasabi, baka pansinin ako ni sister. Baka sabihin ni sister, overacting naman ako, pumapalagpak ako. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi ng Diablo, sige, isipin mo yan, sister. Para hindi ka makapagpalagpak. Amen. Ang sabi naman ng anghel, pumalagpak ka, kahit ikaw ay nahiya, pumalagpak ka, sumigaw ka, mag-praise the Lord ka, kahit na ikaw ay mahiya. Sapagkat nalulungkot ang Diyos sa taong sumasamba sa Kanya. Amen. Glory. Amen. Hindi niyo ba napapansin sa ganitong gawain, apostolic worship, maingay tayo? Amen. Dito sa apostolic worship, kapatid, kung paano nag-worship yung mga disipulo ni Jesus Christ, ganun din po tayo, kapatid, na dapat na nagpupuri sa Kanya sapagkat ginawa ng Panginoon ang mga disipulo, tinawag niya para sumamba sa Kanya. Amen. Sa langit, hindi pwede ang hindi marunong magpuri sa Diyos. Amen. Sa langit, wala ka nang gagawin kundi magpuri na lang, mag-awitan, magpalakpakan, kasama natin ang libo-libo, laksa-laksang anghel, kapatid, na tayo po'y sumasamba, tinatapakan natin yung mga gintong mamahalin. Yes. Dito, mga kapatid, ang mamahal ng mga diamonds, mga gold, magiging milyonaryo ka. Pero doon, kapatid, ang sabi ng Biblia, tinatapakan mo lang ang mga ginto na nagkikintapan, ang sabi sa salamin ng iyong nakakaon, nagkikislapan. Paano pakasarap? Kung ikaw nga ay aarkilan ng condominium o hotel na napakagandang carpet, sabi mo, ang sarap naman dito. Ang higa-higa. Bubuksan mo ang bintana, may malaking swimming pool sa baba. Kung gaano kasarap ang iyong pakiramdam doon pa lamang, kapatid, sa pansamantalang kaligayahan. Kapag ikaw ay napunta ng langit, kapatid, walang katapusan, walang putol ang iyong kaligayahan doon sa langit. Makatungtong ka nga lang, kapatid, doon sa pintuan. Ramdam mo na yung presensya ng Panginoon. Dito pa nga lang, kapatid, sa church, kasama mo na yung mga mapupunta ng langit. Amen. Amen.
Yung mga tagalangit nandito na, mga kapatid. Amen. Amen. Kaya nga tayo marunong magpuri kasi tagalangit ka. Amen. Nung tayo, mga kapatid, ay bago pa lang umatay, nag-observe tayo, pero habang tumatagal, marunong ka na mag-worship kasi alam ng Diyos, tagalangit ka. Amen. Magiging worshiper ka rin habang tumatagal, marunong ka na sumamba sa Kanya, marunong ka nang makinig sapagkat ang puso mo, ang iyong isipan, ang iyong spiritual eyes ay mabubuksan. Amen. Mapapansin mo, mga kapatid, bakit naiintindihan mo agad ang salita ng Panginoon? Samantalang dati, kahit na anong pakikinig ko ng salita ng Panginoon, parang walang pumapasok sa iyong puso't isipan. Pero nung ikaw ay gumalo sa ganitong mga gawain, mga apostolikong pananampalataya, bawat salita ng Panginoon ay pumapasok sa iyong puso at naidaragdag sa iyong pananampalataya at lumalakas. Amen. Pansinin nyo yung iba, kaka-attend lang 3 weeks, 4 weeks, mahigit pa. Pero ang pakiramdam nila, parang matagal na silang nagsasama sa Panginoon. Amen. Hindi ba tayo nahiya yung mga matatagal na sa Panginoon? Hindi pa rin lumalago. Ma-challenge tayo, mga kapatid, sa mga baguhan na napakainis sa Panginoon. Kung matagal na tayo mga kapatid sa Panginoon at hindi ka pa nagagamit ng lubusan, ipag-pray mo, Lord, ano pa po ang kulang, ano pa ang hindi ko naisusurrender para magamit po ako ng lubusan. Amen. Kasi minsan, mga kapatid, kaya hindi nakakakilos ang Panginoon, meron pang gusto ang Panginoon na alisin sa ating puso. Kaya natin mabitaw-bitawan. Amen. 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 Naalala ko nung ako po ay nag-join sa choir noon at saka music. Kapag ako po ay meron pong kasalanan sa harapan ng Panginoon, ramdam ko ako yung nakakahadlang, mga kapatid, sa pagtayo sa music. Nung young people ako, mga kapatid, dahil mayroon pang kabataang isipan ng aking isip ay hindi pa nakapokus sa Panginoon, naglalakwatsa pa ako sa sanlibutan. Patingin-tingin ako sa magagandang dalag. At hindi alam ng aking pastor na nililigaw ako ng mga taga-sanlibutan. Hindi alam ng aking mga pinsan ay nakakasampu na pala akong girlfriend. Ginamit ko yung aking mukha noon. Mahihain ako sa church pero hindi ako mahihain sa panliligaw. Hindi alam ni Sister Juliet. Sabi ko, mga kapatid, sa aking sarili, pag may nagustuhan ako, 1 week lang, girlfriend ko na yan. Pag aking kinausap na yan, pagbalik ko, magde-date na kami. At kapag nakipag-date na ako, mga kapatid, hindi na ako makakapag-church ng 1 buwan hanggang manghihina na ako, mga kapatid. At kapag ako po ay nakaramdam ng panghihina, ang sabi ko parang hindi na ako masaya. At ako ay attend ulit ng church pero ramdam ko parang ako'y bisita. Parang ako ay hindi taga-church sapagkat nalalayo ang aking spiritual sapagkat meron pong maharang. Yung pong kasalanan. Amen. At nung ako po ay nakaramdam ng guiltiness, ako po ay lumuhod sa altar, nanalangin ako unang Sunday, nung balik ako sa church at nagpe-pray, Lord, forgive me. Lahat po sila nag-iiyakan, ako hindi ko masyadong maramdaman ang presensya ng Lord, pero lumuhod ako. Nung merong nagpatong ng kamay sa ulo ko, unti-unti, mga kapatid, ako po ay napaluha. At nung ako po ay napaluha, nag-iyak-iyak ako, mga kapatid, naramdaman ko muli ang presensya ng Lord. Kapag ikaw, mga kapatid, ay meron kong pusong pagpapakumbaba, iiyak ka sa Panginoon. Amen. At nung ako po ay umiiyak, sabi ko, a-attend ulit ako ulit ng church. Sapagkat na-miss ko ang ganitong gawain. At pag-attend ko, mga kapatid, walang sinabi ang aking pastor, umupo ka kasi nagkasala ka. Pero hindi alam ng pastor ko, nag-girlfriend ako sa sanlibutan. Dahil alam ko, walang tutugtog ng panahon na yun. Nag-pray ako, Lord, gamitin mo po ako, punta ako ng CR, nagtago ako, Lord. Gusto ko po, Panginoon, maitaas ka, patawarin mo po ako, Panginoon, sa lahat ng aking kamalian. At habang ako po ay nananalangin, alam ko narinig ng Panginoon, hinawakan ko ang bass guitar. Habang tumutugtog ako ng bass, mga kapatid, dahan-dahan naglilid ang praise and worship revival, mga kapatid.
At habang nagre-revival, talon na kami ng talon, mga kapatid. Habang tumatalon ako, nararamdaman ko, presensya ng Panginoon, nag-revival kami, napaluhod ako, ang gulo-gulo na namin. Pero yung tugtugan namin, hindi magulo. Amen. Nagulat ako, mga kapatid, nag-worship ako, hindi ako, pero kumakalapit yung kamay ko. Ang ganda pa rin ng tugtog kasi merong pagsamba. Amen. Kapag ikaw ay mayroong pagsamba sa Espiritu at katotohanan, kahit na ano pa ang iyong boses, kahit na ano pa ang iyong talent, mapatid, kapag binigay mo sa Panginoon, maganda yan sa pagdinig. Ngunit kung ikaw ay tumatayo sa pulpito at walang pagpupuri sa Panginoon, siguraduhin mo, parang batingaw lang yan sa kanilang pandinig. Parang sounding cymbals na napakaingay na walang presensya ng Panginoon. Mararamdaman mo yan sa sarili mo, parang hindi tinatanggap ng Lord ang aking pagpupuri. Hindi nakakaakyat ang worship ko sapagkat parang batingaw lang. Pero kapag ikaw ay nag-worship, mapatid, kahit na maingay, magulo, may nagdi-distract sa atin, kapag nag-worship ka, hindi na mapapansin yung ingay. Ang mapapansin kung paano ka magpuri sa Panginoon. Ang mapapansin kung paano mo sa itaas. Ganyan po ang tunay na Kristiyano. Asleep in the storm, mga kapatid. Mayroon pong katanungan na pangalawa. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 5:7, Brother Eddie. 1 Peter chapter 5, verse 7, casting all your great care upon Him, for the cares for you, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisan. Amen. Sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Amen. Amen. Ibigay po natin ang lahat ng ating mga alalahanin sa ating Panginoon sapagkat He cares for you. Kung meron kang mga pagsubok sa iyong buhay, sabi ng Biblia, casting all your cares upon Him, and He cares upon you. Kung meron kang pagsubok na akala mo walang solusyon, ibigay mo sa Panginoon. Sigurado, mga kapatid, darating ang panahon, meron ang kasagutan niya. Amen. Totoo, mga kapatid, kung tayo ay very sensitive sa pagkilos ng Panginoon, magugulat ka na lang. Lahat ng iyong panalangin na akala mo ay walang solusyon, akala mo ay wala ng pag-asa, one day sasabihin ng Lord, anak, dahil nagtiwala ka sa akin, Yes. ito na ang kasagutan ng Amen. ang panalangin. Marami tayong pinagpe-pray. Ako, nag-pray ako ng Lord. Nagsisimula pa lang ang church, hindi alam ni Sister Juliet, gumawa ako sa isang papel, sinulat ko lahat, 2,000 years, 2017 yata yun, naglista ako, mga kapatid. Kailangan makaprovide ng maraming upuan. Kailangan makabili ng mixer, amplifier, mga microphone. Nakasulat lahat yun, mga kapatid. Habang sinusulat ko, nag-pray ako, nagkaroon ng church, mga kapatid. At unti-unting nabili ang mga upuan. At mga kapatid, isang church na buksan ng NPCI ministry. At habang ako'y nananalangin, hindi lamang pala upuan, mga instrument na ibibigay ng Panginoon, pati yung mga uupo sa upuan, pati yung mga magpupuri sa ating Panginoon ay makakasama at kasama namin kayo ngayon. Dati walang marunong tumayo, mapatid kami lang ni Sister Juliet, minsan si Sunday ang aming papaawitin. 3 lang kami sa bahay. Ang umpisa ng church, sa bahay mismo namin. Nakapunta si Sister Sheila. Kita niya doon ang unang church. At yun na rin ang pangalan ng church, NPCI. Hindi na nabago, nakalagay, House of Worship, NPCI. At habang nakalagay yun, naggawa na kami ng trucks. Habang namimigay kami ng trucks, dahan-dahan, meron nang pumapasok sa bahay nag-aatin ng church, nasimulan ng Bible study. Dahil sa prayer, mga kapatid, dahil meron akong panalangin sa Panginoon sa loob sa isang papel, nangyari, mga kapatid, ang lahat dahil meron akong pinanalangin. Kaya kung meron kang pagsubok, mga kapatid, habang ikaw ay may pagsubok, kaya mong matulog sa bagyo. Sleep a storm gaya ng ating Panginoon. Kung merong pagsubok, binubulong ng kaaway, mabigat ang pagsubok mo, hindi mo kakayanin yan. Tulugan mo lang yan, sabihin mo, kaya ng Panginoon ko. Amen. Ang pagsubok na ito, hindi Amen. ka magwawagi, pagsubok lang yan, may Panginoon ako.
dito sa kaaway, pagsubok ka lang, ang Panginoon ko, mas makapangyarihan sa Amen. Bisa mga kapatid, binubuli tayo ng kaaway. Sinasabi ng diablo, sunod-sunod na pagsubok mo anak. Anak tuloy. Ginagawa na tayong anak ng diablo dahil tayo ay naniniwala sa kanya. Pero kapag ikaw ay hindi naniniwala, nire-rebuke mo siya. Ang Panginoon ang iyong Diyos. Amen. Ang Panginoon ang iyong tatay. Sapagkat kapag ikaw, mga kapatid, ay nakikinig sa Panginoon, ang diablo ay lumalayo. Amen. Sabi nga ng Bible, mga kapatid, resist the devil and he will flee from you. Alisin natin o sawayin natin ang bulong ng diablo at ang diablo ay tatakbo, aalis. Kapag tayo ay nakakaisip ng mga negative, sabihin mo, in Jesus' name, umalis ka sa isipan ko. Hindi ka makakatulong sa akin. Kaya mapapansin nyo kapag bagong bukas ang church, lagi tayo nagsasaway. Nire-rebuke natin yung mga distraction, nire-rebuke natin yung mga espiritu na hindi makakapokus upang kapag narinig na ang salita ng Panginoon, bukas na bukas at darating sa iyong puso. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. Asleep in the storm. The Lord does care, mga kapatid. Ang sabi nga kanina sa binasa natin, cast all your cares upon Him and He cares for you. Jesus said, I will never leave you nor forsake you. Marami ka mang pagsubok na parang pinagsukluban ng langit at lupa na akala mo wala ng pag-asa. Pero tandaan mo, sinabi ng ating Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Mayroon kang pagsubok ngayon at bubulong ng kaaway, wala ng pag-asa, wala ng solusyon ng pagsubok mo. Pero tandaan mo, i-quote mo ang sinabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Ang diablo, mga kapatid, sasabihin niya, hindi na kita mabubulungan, aalis siya. Hindi niya nasasabihin walang pag-asa sapagkat alam mo ang salita ng Diyos. I will never leave you nor forsake you. Kapag kasama natin ng Diyos, mga kapatid, sa ating buhay, ang diablo, mga kapatid, mahihirapang bumuntot sa atin. Hanggang buntot lang siya, mga kapatid, nag-aabang siya. Kung wala ang Panginoon sa ating tabi, doon lang siya atake. Ang diablo, mga kapatid, takot sa ating Panginoon at takot sa totoong mananampalataya sapagkat ang mga totoong believers, makita pa lang ng diablo sa malayo, nanginginig na siya. Amen. Hahawakan siya, lalo na mapapaso siya. Ibig sabihin, yung napapaso yung bad spirit, hindi po yung tao mismo. Nararamdaman ng tao, pero kapatid, yung diablo siya yung napapaso. Kaya kapag ikaw ay may banal na espiritu, kapatid, sigurado, kitang-kita yan ng diablo. Takot na takot siya. Kapag ikaw ay nagpalapit pa lang sa kanyang tahanan o nadaanan mo, ang sasabihin ng nasasabihan ng masamang espiritu, may distraction doon, may dumaan. Hindi ako makapanggulo. Kaya nga, mga kapatid, ang mga totoong Kristiyano, mga kapatid, kapag nagsabi ng praise the Lord, hallelujah, Jesus is alive, tumatalbog ang mga diablo, mga kapatid, nag-aalisan. Amen. Mapapansin mo, mga kapatid, bukas na yung isipan at puso ngayon. Dahil tumatalsik ang kaaway. Kapag binabanggit natin ang Jesus at praise the Lord, hallelujah, siya ay nawawala, mga kapatid, sa ating isipan. At ang ating puso, mga kapatid, ay puro pagsamba na lang, puro pagpupuri. He will act, mga kapatid, in His own time, in His own way, for our good, mga kapatid. Bakit nga nangatakot, sabi ng Panginoon? Wala pa baga kayong pananampalataya? Why are you so fearful? How is that? Is that you have no faith? Bakit kayo nag-aalala? Ito po ang tanong ng ating Panginoon na nakaranas sila ng bagyo. Pero sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Hindi nyo ba ako nakikilala? Ako ang may likha ng sanlibutan. Ako ang nagbigay ng hininga. Ako nagbigay ng hangin. Kaya nga, kapatid, nung siya po ay tumayo, nag-sinuway niya. Hangin, tumahimik ka. Bagyo, huminto ka. At biglang tumahimik.
At ang sabi nila, mga kapatid, pangatlong tanong nila, sino nga ba itong pati ang hangin at dagat ay tumatalima sa kanya? Who can this be, that even the wind and the sea obey Him? Sino ba ito? Dahil hindi nila naalalaman, mga kapatid, o naunawaan kung sino yung kasama nila. Kasama na nila ang Panginoon. Kasama na nila ang may-ari ng sanlibutan, pero sila ay nag-worry. Alam niyo, mga kapatid, ang storm ay nagpapalakas sa ating faith. Kapag ikaw ay dumanas ng malaking pagsubok, mga kapatid, sabi ng Biblia, ito po ay magbibigay ng kalakasan sa iyo kapag ito ay napagtagumpayan. Amen. James 1:3, knowing that the test of your faith produces patience. Kapag ikaw pala, mga kapatid, ay nasusubok, ito po ay nagpuproduce, mga kapatid, ng pagtitiis. Kapag ikaw ay nanetest, mga kapatid, nasusubukan kung gaano kahaba ang iyong busy. Yung ibang mga walang Panginoon, kapag may pagsubok, Panginoon, bakit mo ginawa yan sa akin? Akala ko ba Diyos ka? Never nating susumbatan ang Panginoon at never kang magto-complain o never kang magtatanong sa Diyos. Amen. Yan po ang huwag natin gagawin sapagkat alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay natin. Minsan, gusto lang ipaalala ng Panginoon, anak, meron ka pang kulang na gagawin. Anak, meron ka pang hindi sinusunod sa akin kung bakit minsan tinatapik kita, kung bakit minsan pinapalo kita. Kasi meron ka pang hindi sinusurrender sa akin, anak. Minsan akala natin, mga kapatid, masama ang Panginoon, puro pagsubok na lang. Nung ako ay naging Kristiyano, Lord, bakit puro pagsubok? Hindi na natapos ang pagsubok ko. Binibigyan ka ng pagsubok, mga kapatid, para palakasin ang iyong pananampalataya. Amen. Hindi lalago ang iyong faith, mga kapatid, kapag walang pagsubok. Kung ang laging nangyayari sa iyo, puro masaya lang, mga kapatid. Hindi mo maranasan yung hirap, mga kapatid. Hindi mo alam pag dumating ang tribulation at bigla kang naghirap, ipagpapalit mo na ang Panginoon mo. Kaya habang wala pa ang tribulation, mga kapatid, kung may pagsubok ka, ibig sabihin, tinitrain ka lang ng Panginoon. Kapag dumating na ang matinding pagsubok, tatawanan mo lang yan. Sasabihin mo, who can be against us? Romans 8:31. Neither death nor height shall be able to separate from the love of God. Walang makakapigil sa atin, mga kapatid, kahit na yung mga pagsubok man, kahirapan man, kasalanan man, mga kapatid, kamatayan man. Ang Panginoon pa rin ang ating sasambahin kung tayo po ay nananampalataya sa Kanya. Asleep in the storm. Kung meron kang pagsubok, mga kapatid, na nararanasan sa buhay mo, na parang akala mo walang pag-asa, tandaan mo ang ginawa ng Panginoon, natulog siya. May kasabihan nga, tawanan mo ang iyong problema. Kapag may problema ka, mga kapatid, hindi naman ibig sabihin may problema ka, problema. Ibig sabihin ng tatawanan, mga kapatid, ang problema, ngingitian mo lang yan. Na dati kapag may problema, nagtatagog ka, ano bang buhay ka, ano ba? Kayo, pag may problema ka, upo ka. Talagang minsan dumarating ang pagsubok. Serious? Ganyan lang, mga kapatid. Pag-pray ka, kalma ka lang. Hindi yung tatawag ako kay sister. Sis, bakit ganun si brother? Siniraan ako, tumawag doon. Awayin natin, sis, kamay mo ko. Pero kung tayo, mga kapatid, ay totoong Kristiyano, magmamatured ka, kalma ka. Kalma. Hinga ka muna. Inhale. At pakiramdaman mo ang pangungusap ng Panginoon at sasabihin ng Lord, be still. Be still. Ako ang bahala because the battle is the Lord. Tayo po tayong lahat, mga kapatid.